Good morning. Good morning sa lahat. Mga friends ko, good morning sa inyo. Gamit natin si Maverick. Pinahinga ko muna si Bruha. Kasi alanganin pa ako dun sa top box niya actually. Natapos ko rin yung top box ko. I-ano ko na lang, i-reveal ko na lang sa inyo pag okay na yung weather, kasi ayoko pa siyang ibasa sa ulan, kasi kahit sabihin natin na waterproof na siya, alanganin pa rin ako kahit paano. Buti na yung safe tayo para hindi tayo magsayang ng effort na ginawa natin siya. Punta tayo sa Parañaque. So for 30 minutes lang naman, motor na tayo kasi alanganin ako sa sa kotse. Buti na yung ganito lang gamit natin para chill lang. Medyo kailangan lang sanayin naman uli. Yung top box natin mga parts. Kakaibang top box yun sa lahat ng top box. Picnic edition yung top box natin. Talagang ginawa ko siya, solid na pagkagawa ng top box ko, kasi talagang tinahi ko yung leather sa kogo niya tayo. Pangit yung material kasi pag nainitan at may yan, mas mabasa, delikado. Kailangan palagyan ko muna ng cover yun. Paggawa tayo ng bagong seat cover na babagay sa kanya, tapos trim. Pero meron lang tayong pupuntahan sa Parañaque kasi meron akong crash guard kasi sa motor ng Vespa na kukunin doon. Silver siya, so chrome siya na sa harap, yung parang bilog sa harap, tapos sa likod konti lang siya, hindi siya ganun, parang minimalist lang siya na crash guard. Sakto lang, feeling ko babagay yun, kasi kaya ako siya kunin kasi una hindi ko kasi papalitan hindi ko na papalitan ng side mirror, so chrome pa rin yung side mirror natin para mukhang classic pa rin. Tapos meron pa rin chrome na foot peg, so babagay yung chrome na yon. Tapos yung lagayan ng plate number, gagawin ko na rin chrome. So ayun, kaya ibabagay din natin yung chrome na yon. Parang feeling ko babagay siya sa gusto nating gawin sa ating motor na picnic edition. Dahan-dahan lang tayo magpagawa ng motor kasi magastos. Yung binibenta niya kasi mura lang 2,000 lang kaya medyo i-take ko na yung opportunity na yun na kunin siya. Sarap pa rin i-drive talaga tong aking exciting. Ganda kasi ng shock absorber nito Yung sa Vespa medyo matadtad siya ng konti dahil sa shock, pero maganda yung yung cushion niya sa sa na ginamit doon sa upuan. Gustong gusto ko siya, parang gel siya na basta maganda siya. Ganda yung quality ng talaga ng upuan niya. Papalitan lang natin ng seat cover na tan brown para magbagay, kasi dumating na yung parang step rubber ko na strip sa may upuan na kulay tan brown kasi, so kailangan i-match ko yung aking upuan doon. Tapos may nakikita akong mga relax green na ganun ang ginawa, maganda nga siya tingnan. Tapos naka white strip, yung strip na white na lang talaga ang kulang, kasi meron na ako sa harap, sa headlamp, saka sa rear brake ko. So okay na ako dun. Comfortable pa rin talaga so gamitin, sarap nang gamitin ng Kim ko talaga. Exciting,
Kung hindi ka naman ganun magpatakbo, okay na siguro sa akin to. Kung mag-upgrade man tayo ng tapusin ko lang talaga yung isang goal ko na pumunta ng Pilipinas, pumunta ng Mindanao na nakamotor. Goal ko kasi yun eh. So siguro deciding factor yun kung magpapalit ako ng adventure bike after. Siguro mabenta ko na to na medyo mura-mura, pero 300k pa rin, sobra. Kasi mahal natin to eh. So once na-approve na rin yung once ma-approve na yung ating pari-paint nito, pari-paint na natin to, tapos wag na natin itumba. Parang awa mo na. I learned my lesson well. Pero syempre hindi natin maiwasan yung disgrasya. Hopefully sana walang mangyaring disgrasya nga. Kasi mahirap na, di ba? Buti na yung sigurado na tayo. Pangit ang daan dito, oh. Curvy. Delikado yan sa mga maliliit na motor. Wow! Mukhang big bike. Time check. Time check is 10:45 in the morning. Ang laki ng butas nun ah. Hindi na lang, malaki ang gulong nito. Yun oh. Galit na galit ah. Ang ingay talaga ng Ninja, no? Mga Kawasaki talaga, ingay-ingay nyo. Yan na naman si Rouser. Tunog big bike. Yan na naman yung Ninja. Chill ride lang tayo, parts, kasi ano naman to eh, chill ride gaming. Masaya ka lang sa ginagawa mo. Ako kahit malakas at mabilis yung aking motor na Vespa, iniiwanan pa rin ako ng mga kaibigan ko. Wala talaga akong plano magpabilis ng takbo. Ewan ko sa inyo. Basta ako chill ride lang talaga. Wala na, okay na ako dun. Masaya na ako sa ginagawa ko. Kaya siguro pag pupunta ko ng Mindanao, sobrang bagal ko siguro tumakbo. Kasi yun lang yun eh. Mahal ko pa buhay ko. Hanggat 75 years old lang ako, sinabi ko na kay Lord eh, huwag niya akong patayin below that. Pag 75 years old na ako, yan, pwede niya na akong kunin, bahala na. So wag muna ngayon Lord ha, wag muna. Usap na kami ni Lord. Ayoko na umabot ng 80. Nauna na sila. Nag-aapura. Oh. Meron yata eh. Sorry. Thank you ah. Ha? Nag-deliver sa kay ka rin yan. Hindi ako ganun. Delikado yun, Brad. Sasawa mo yan, no? Ha? Dari kayo sa asawa. Patay tayo dyan. Sige, ingat ka. Pansin ko lang pala talaga, pag
small bike ka, like yung Vespa, umabot na ako ng 100 eh. Kakabahan ka talaga. Kinakabahan ako doon, grabe. Grabe kabado ko doon. 80 ka lang, kinakabahan na ako eh. Pag dito sa, sa big bike, wala eh. Parang panis lang eh. Isang pindot pa lang sa accelerator. 100 na eh. Doon talaga, grabe. Kakabahan ka. Kaya chill ride lang ako doon. Mga 60 to 70 lang ako lagi. Mabilis na rin yun. Pero ang lakas kumain ng gasolina. Kasi naka 12S na yun eh. Ibig sabihin yung variator yun sa loob upgraded na. Kaya medyo medyo malakas kumain ng gasolina. Pangmayaman na siya, Brad. Hindi lang ikaw magmukhang mayaman, pati yung bulsa mo. mas malakas pa siya sa Kimco ko. Pag-gas ko 18 kilometers, sobrang baba nun. Parang mga kotse lang na bago. Grabe. O 7 liters lang yun. Kaya medyo bitin talaga, bitin. Malakas siya, di kagaya sa mga ibang motor na Honda. Pag nag-upgrade ka ng mga variator o mga panggilid niya, kung 53 kilometers per liter sila dati, magiging lang 40. And to think, ang mga sinasabi ng mga Vespa dealership o dealers, sabi nila na ang Vespa daw is 43 kilometers per liter. Siguro yung 125cc, pero yung 150cc medyo mabigat ha. Pumunta lang ako ng parang Alabang, tapos pumunta ako ng Marilaki, kadalawa na yun, full tank. Do, di naman umabot na 1,000 yung pera ko nung dalawang dalawang full tank na yun. Pero the point na nagpagas ka ng 2 beses, medyo mabigat yun sa bulsa sa mga ordinaryong tao kagaya ko. Mabigat yun, mabigat sa 22 kilometers per liter. Kahit magdito-dito ka lang, mabigat pa rin eh. And to think, yung mga click, siguro mga 1 beses ka lang magpagas niyan sa 1 buwan. Magkano lang full tank niyan? Tipid. Kaya ang daming nagbentahan ngayon ng Vespa, mga parts ha. I don't think yun ang reason nila. Pero ang reason siguro nila dyan, either nag-upgrade sila na bigger CC, or talagang namahalan na sila sa gasolina. Na-miss ko na rin talaga tong Kimco ko. Iba talaga pag may maliit ka na motor. Tama talaga yung decision ko na bumili ako ng maliit na motor. Yung decision lang na kumuha ko ng Vespa, hindi ko lang alam kung tama yun. Pero okay na rin. Okay na rin kasi medyo sacrifice yun eh. Sacrifice sa budget, sa financial budget. Pero okay na rin. Kahit paano mahal ko na siya. Love ko na siya. Acheche. Saan pa tayo? Ano to? Tama lang pala yung pinuntahan natin. Hindi pa tayo nagbayad ng ng toll. Pwede mag-excuse, ikot lang ako. Ay, dami mo naman bahay. Hindi ba 104? Hindi, 104. Sige, okay lang dito. Okay lang. Sige, wait lang. Usay, yayabang ka lang dito. Pre, thank you so much. Mukhang na-disgrasya ka na sa kamay mo Hindi, nung bagat ako sa basketball. Okay. Bro, thank you Thank you talaga. Tapos din nating ating transaksyon, nakuha natin yung crash bar ng 2,000 from 2,200. Salamat kay June, or also known as Michael.
Salamat sa kanya. Mahina pa rin talaga ako magliko-liko, oh. Medyo kinakabahan pa rin ako lumiko nito. Bigat kasi. So pauwi na tayo mga pards. At least nagamit natin si Maverick ngayong araw. Excited na ako ikabit siya. Oops. Kabit yung ating crash bar na malupit. Napakabit ko sa mga magagaling na taga Monkey Scoot. Scoot Monkey. Tingnan natin what will happen. Pero sana meron silang Justin Bieber na puti na strips. Kinakabahan ako pag sinasabi niyang meron ba tayong Justin Bieber dyan na puti. Kasi parang pag sinabi mong Justin Bieber, ang mahal-mahal eh. Kaya mas maganda talaga yung sinabi lang na puti na strip. Pag sinabi mo kasing meron kayong Justin Bieber dyan, kasi mahal eh. Sinabi mo kasing Justin Bieber, pwede namang sabihin meron ba tayong white strip dyan? Di ba? Pero pag sinabi kasing Justin Bieber, parang ang mahal-mahal kasi eh. Hindi ko maintindihan talaga itong mga mga seller na to. Gusto mahal pakinggan eh. Justin Bieber. Kailangan ko talaga maging expert sa sa pagligo-liko. Hindi ako ganun kagaling talaga. Nadidistract pa ako eh. Woo! Sarap! Anyway, so nakuha na natin ang ating agenda today na crash bar sa Vespa. At nakuha ko lang ng 2,000 pesos. Maganda pa. Chrome na chrome pa. Hindi pa gamit yung nalas sa likod. At natawaran natin si June. Salamat sa iyo, June. Shoutout sa iyo. At sana mabuhay ka ng matagal. Thank you so much for listening, guys. Always remember, stay safe, ride safe, and God bless. Bye! Love you all. 3 times a day.